Kamusta mga kasonet at maligayang pagbabalik sa aking maliit na channel. Para sa araw na ito, susubukan namin ang 3 sa mga produktong madalas natin makita sa malls pagdating sa larangan ng paglilinis ng mga sasakyan. At yung mga brand na yun ay ang Turtle Wax at ang Rain-X. Actually madami, pero ito lang muna ang binili namin. Diba ginagawa natin ng pagka-car wash para ma-maintain natin yung ganda at kinang ng mga sasakyan? Para sa karamihan kasi ng mga tao, malaking bagay ang pag-maintain ng sasakyan lalo na sa pintura. Kung may budget nga, pinapa-detailing pa nila yan. Yung iba, they go as far as pag nagpapalagay pa ng ceramic coating, graphene, or even yung PPF. Maraming tao may gusto ng mga ganun para sa mga sasakyan nila. Kasi nga, nagkikreate din kasi yun ng additional layer of protection, lalo na sa paint. Kahit sabihin natin na manipis lang yung nadadagdag na additional layer doon, longevity-wise, maganda pa rin at panalo mga to. Paano kung wala kang budget o kaya sadyang barat ka lang, kagaya ko? Or sadyang ayaw mo lang gumastos ng malaki sa mga ganung bagay at serbisyo? Ang ending, naghahanap tayo ng murang alternatibo. Yung iba, nagre-resort na lang sa ordinary na car wash. Yung iba naman, tubig at punas lang, masaya na, kagaya ko. Hindi natin masisi yung iba na maging maselan lalo na sa mga kagaya nito na sa Sonet, which is bago pa lang sa market and most of all, bago lang din sa kamay ng mga new car owners. Yung karamihan kasi sa atin, laging nadudumihan ng sasakyan kahit may garahe man tayo o wala. Yung iba sa mga napaparadahan nila, paminsan kahit nasisilungan na ng puno, paminsan ang kalaban naman is yung mga dagta o paminsan yung mga ipot din ng mga ibon. So, syempre, kapag natatalsikan yung mga sasakyan na mga ganyang example, kapag hindi naagapan, syempre, nakakasira yan ng pintura at kinang ng mga sasakyan. Dito natin pwede ipasok yung teaching na prevention is better than cure. Aside sa alikabok ng subdivision, isa kami sa mga madalas maperwisyo ng watermarks dulot ng ulan. At mga ipot dulot ng mga grupo ng mga ibon na lumilipad papasok sa garahe namin. Hit and run pa nga mga lokong ibon dito sa amin eh. Ang acid rain, mga dagta, at katas galing sa mga puno, pati na rin sa mga ipot ng mga ibon ay acidic. Kaya kapag binaliwala nyo lang, ay isa yan sa mga sumisira ng pintura sa ating mga sasakyan. So, ayun na nga. Ngayong araw, susubukan natin ng mga produkto galing sa Turtle Wax at sa Rain-X. Para sa Turtle Wax, susubukan natin ngayon itong Bug and Tar Remover at yung kanilang ceramic coating na may graphene. At para naman sa Rain-X, susubukan naman natin din ngayon ay yung 2-in-1 glass cleaner. Hindi po kami sponsored in any way, pero aminin ko, magiging masaya ako kung makakaranas din ako. Kumuha nga pala kami nitong Bug and Tar Remover kasi sa tingin ko, posibleng nalalagyan ng dagta yung sasakyan namin tuwing napapaparada kami sa mga mapupunong lugar. Kumbaga hindi lang sa labas ng bahay namin. Ito namang graphene binili namin sa pagnanais ng mumurahing alternatibo sa pagpapa-ceramic coating sa mga detailing shops. At somehow, ito yung pinaka-murang version, kumbaga. Lalo na kung ikukumpara nyo sa pagpapa-PPF. Kasi ang pagpapa-PPF sa pagkakalala ko, nasa 5 digits yun eh. Hindi ako sigurado sa numbers, pero kung manghuhula ako, more than 20,000 ang aabutin. Itong isa naman is yung 2-in-1 glass cleaner ng Rain-X. As the name suggests na siya. Kaya siya naging 2-in-1 kasi aside sa paglilinis ng salamin, ay ginagawa niya din itong hydrophobic. Meaning, same sa isa sa mga epekto ng ceramic coating, which is yung pagre-repel ng tubig. O yung madalas nakita natin as water beading o yung pagbibilog ng mga tubig sa surface. With all that being said, mag-car wash lang muna ako saglit para mabuwasan ng konting dumi yung sasakyan bago natin i-apply yung mga produkto na to. Bago tayo magpatuloy, payo ko lang, for best results, linisin nyo muna yung sasakyan bago kayo magpahid ng kung ano-ano. Tapos kapag gagamit kayo ng mga produkto na ganito, make it a habit na lang na magkaroon kayo ng at least 2 microfiber na towel sa kada isang chemical or solution na gagamitin nyo. Isa pang apply at yung isa naman ay pang dry. By the way, disclaimer lang, gagawin natin to sa pamamaraan na nakasulat sa likod ng mga kada bote nila. Kumbaga, hindi ako masyadong mag-deep dive sa sobrang meticulosong pagdidetailing kagaya ng mga paggamit pa ng mga clay bar, etc. etc. Kasi wala din ako nun. Yung as-is na proseso lang na instructions ang gagawin natin kada bote para makita din natin parehas kung gaano ba talaga kadali ang pag-apply ng mga produkto na to. Ayan, so nalinis na. Itong Rain-X nga pala is price at 339 pesos sa blade, pero nabili namin siya sa ibang tindahan for 296 pesos.
after ng discounts. Para sa Rain-X Glass Cleaner, ang pag-apply nito ay spray lang daw directly sa glass, one section at a time. Isang towel para sa pagkalat at pag-alis ng mga dumi sa unang pasada. Tapos another towel para naman sa finale kung ayaw nyo gamitin yung tuyo na part ng una nyong towel. Ito ang side-by-side shots ng before at after para makita nyo ang difference. Sana napapakita ko ngayon ng maayos sa camera kung paano dumadaloy pababa at mawala yung tubig sa windshield. Things to note, kapag sobrang dumi, reapply as necessary. For best results, allow 1 hour before exposing to rain or water. Bawal to gamitin sa plastics at painted surfaces. Pang glass lang talaga. Not sure sa mirror, pero mukhang okay pa naman yung mirror namin. Maganda siya. Luminis talaga sa salamin ni Kaiju at nag-water beading din. Wala ding haziness or glare kapag nasisikatan ng liwanag. Pero hindi ko masabing sobrang effective kasi nung ginamit namin to sa espresso ng misis ko, may mga onting watermarks na hindi niya talaga kayang alisin. Kahit ilang beses ko ulit-ulitin. Kailangan talaga separate pa ang watermarks remover. Pero okay siya nonetheless. Next! Yung bug and tar remover, forgot the price pero nakuha ko yata around 400 plus. Baka nag-sale. Sorry pero honestly limot ko na talaga. Things to note, dapat 6 to 7 inches distance ng pag-spray sa surface. Allow 1 minute to penetrate the stain. Use only on non-porous metal, plastic, glass, and painted surfaces. If glass, follow with a glass cleaner. Medyo mahirap maalis yung solution niya sa microfiber towel. Kung ayaw nyo itapon, matinding labahan ang kaharapin nyo. After using, nabukasan ng unti yung mga marka or bakas ng dumi sa kotse namin. Pero hindi ko rin masabi kung talaga bang dagta yung iba doon. Baka kasi nahabol ko naman malinis yun noon kaya hindi talaga siya lumala. Pero ewan ko lang talaga. Okay naman siya at siya yung pinakamabango sa lahat. Meron siyang medyo may pagka-citrusin na amoy. Gets the job done, medyo hassle lang maglinis ng towel. Kaso, personally, feeling ko na masyadong napaaga pagbili ko sa ganitong product na baka nasayang pera ko kasi dapat pinambili ko na lang muna ng mga watermark remover instead. Pero hayaan ko na lang. Tago na lang for future use. Next. Yung graphene, nabili namin sa handyman sa halagang 2,000. Yes, mahal siya pero di hamak na mas mura ito kumpara sa magpapaseramika sa labas. Subalit, mahal din siya kung ikukumpara sa ibang produkto na nag-o-offer ng similar results. Ang sa amin kasi, no offense sa ibang brand, pero tiwala ako sa Turtle Wax at sa kanilang naging so-called research and development to produce something na may graphene. Para sa akin, ang tingin ko is nag-google talaga sila ng sobrang oras at pagod sa pag-research at develop nito para makabuo ng ganitong uri ng produkto. Pero at one point, some might say na pwedeng marketing strategy lang siya. Hindi ko masabi, pero tiwala ako sa brand na to at may reputasyon na sila. Things to note, it can be used as a base coat, one step, or as a rinse wax. Paint should be free of oxidation and surface contaminants. Wash and rinse your car thoroughly, clay and polish if needed. Spray only twice per panel. Use one microfiber cloth for spreading, another one for removing high spots or streaking. It is advisable to cure for 24 hours before washing. Paint preparation, climate, and proper maintenance will affect the longevity of performance. Can be used on wheels, exterior glass, rubber, and plastics. Compatible to use on top of previously applied professional coatings, sealants, or waxes to enhance performance. This will not harden microfiber cloths. Do not use on convertible tops and where a slick, slippery surface is undesirable. Yung mga running boards and steps, obviously for safety reasons. Kita agad yung epekto ng pagiging hydrophobic niya. Hindi namin makikita by our naked eyes yung so-called graphene na yan. Siyempre, ayoko din naman kaskasan kotse namin just to prove a point. Lagot ako kay misis niyan. Pero supposedly, as per Turtle Wax themselves, sabi nila yung graphene should create a tighter web of protection. Kumbaga parang isang sobrang nipis na film on top ng panels na pinag-sprayan mo.
Tsaka sabi din nila, nakakabawas din daw yun ng onting init sa body at UV rays. Wala kaming thermal scanner pero pansin ko recently kung kailan, alam naman natin na sobrang init talaga. Pansin namin na medyo hindi nga siya ganun kainit nung pumasok kami sa kotse right after mabilad sa araw ng ilang oras. Hindi rin gaano mainit yung body panels kapag hinahawakan mo habang bilad. Ilang beses kami nakapag-park sa labas sa mga naging trips namin. Nakatulong pa nga siya ng onte sa pagpapalamig agad ng aircon sa cabin. Ang sa akin lang, this is not a sales talk at ayoko din naman na enganyuhin or pilitin kayo maniwala. Wala naman ako endorsement contract sa kanila. Basta yun lang naging pakiramdam namin so far pagdating sa init. Deep inside, gusto ko rin magka-thermal scanner din sana para matignan kung mali ba ako ng observation sa kanya. Pero wala kaming ganun eh. By the way, mansang pwedeng maging katumbas nito na protection. Pero syempre, keep in mind na may mga factors din naman kayo na dapat i-consider kung bakit magiging short siya sa expectations nyo, sa longevity ng epekto niya. Overall, nagustuhan ko yung graphy nila, not much dun sa Rain-X at dun sa Bug and Tar Remover. Don't get me wrong, they both did great and did their purpose naman as intended. It's just that late ko lang na-realize na mas issue ko pala is more on watermarks at less sa mga dagta at ipot. Bago ako magtapos, gusto ko muna magpasalamat uli sa mga nag-subscribe. Hindi nyo alam kung gaano kalaking bagay ito para sa akin. Sana kahit papaano nakatulong itong video na to sa inyo sa mga nagbabalak kumuha din ng ganitong produkto. As always, stay safe. Hanggang dito na lang muna uli. Paalam muna pansamantala.